Maligayang pagbabalik sa aking channel kaibigan para mas lalo ka pang kiligin at updated sa mga bagong movies, K-drama series. Pwede bang makahingi ng konting pabor? Paki-like and subscribe naman ng aking channel. Muli, salamat kaibigan! Nagsimula ang palabas sa isang lalaki na nag-e-edit ng isang pekeng ID ng isang estudyante. Pagkatapos niyang tapusin ang ID, piniprint niya ito at agad na ibinigay sa kanyang kasamahan upang maproseso pa ito nang hindi nalalaman ng orihinal na may-ari ng ID. Pagkatapos nilang makuha ang gusto nila, agad na nagbigay ng pera ang lalaki sa isang taong tumulong sa kanya. Sa ibang lugar sa isang pamayanan, may isang lalaking nagngangalang Subarao. Nasa oras na iyon ay kagigising lang niya. Siya ay isang mag-aaral na labis na nahuhumaling sa mga iPhone. Hindi nagtagal, nakakita siya ng ad sa TV na nagsasabing inilunsad ng Apple ang pinakabagong iPhone Series 12. Tuwang-tuwa siya at nagmamadaling pumunta sa pinakamalapit na tindahan ng cellphone at nainis ang isa sa mga empleyadong naka-duty doon. Dahil palagi siyang pumupunta doon araw-araw upang tumingin sa paligid. Upang makuha ang iPhone, nagpa siya si Suba na kumita ng karagdagang pera sa pamamagitan ng paggawa ng anumang trabaho, gaya ng pagiging waiter sa isang restaurant, pamamahagi ng mga brochure, pagtatrabaho sa isang car wash, o pagiging isang tutor. Nagsumikap siya, dahil ayaw niyang humingi sa kanyang mga magulang para lang makuha ang gusto niya. Pagkatapos maramdaman ni Suba na sapat na ang perang naipon niya, bumalik siya kaagad sa tindahan para bilhin ang iPhone na gusto niya. Pagdating niya, lahat ng empleyado doon ay sadyang nagkunwaring hindi siya nakikita. Pagkaraan ng ilang sandali, nang lumapit sa kanya ang isa sa mga empleyado, sinabi agad ng lahat ng kanyang mga kasamahan ang serye ng iPhone na gusto ni Suba. Ang itim na iPhone 12, 64GB RAM, mahal ang presyo, ngunit nang babayaran na ito ni Suba, napagtanto niya na ang perang inihanda niya kanina ay nawala. Kaya siya ay kinutya ng lahat doon, ngunit biglang dumating ang kanyang ina upang ihatid ang pera na lumabas na nahulog ito mula sa bulsa ni Suba. Tuwang-tuwa si Suba nang makita niya ang logo ng iPhone na lumabas sa screen ng kanyang cellphone sa unang pagkakataon. Napagkasunduan nila ng kanyang ina na pangalanan itong Buchi Bobo dahil sinadya ng kanyang ina na gamitin ito kung magkakaroon ng nakababatang kapatid si Suba. Pagkatapos mag-selfie kasama ang kanyang ina, nagpa siya si Suba na dumiretso sa bahay ng kanyang kaibigan na nagngangalang Swami. Para lang ipakita sa kanya ang bagong iPhone at mag-selfie ng magkasama, ngunit dahil kinailangan agad ni Swami dalhin ang kanyang ina sa trabaho sa hospital, iminungkahi niya si Suba hintayin siya sa campus para ipagdiwang nila ang unang kaarawan ng kanyang iPhone. Pagdating sa campus, pinili ni Suba na i-record lahat ng aktibidad doon para ipakita kung ano ang ginagawa niya araw-araw, ngunit hindi nagtagal nang siya ay abala sa pagre-record, natapon ang kanyang cellphone matapos mabangga ang isa pang estudyante, kaya agad niya itong sinalo. Dahil sa kaguluhan nagpa siyang itago ang kanyang cellphone sa kanyang bulsa. Nang biglang naghagis ng smoke bomb at dumating ang mga puwersang panseguridad na pinamumunuan ni Inspector Maendar, upang arestuhin silang lahat kasama na si Suba. Ang sagupaan ng mga mag-aaral sa pagitan ng grupo ni Lalkashan at ng grupo ni Nayo, dalawang lider ng partidong mag-aaral sa campus. Pagdating sa istasyon ng pulisya, agad na kinumpiska ang kanilang mga cellphone, kaya nakaramdam ng labis na pag-aalala si Suba para sa kanyang iPhone. Di nagtagal, isang police commissioner na nagngangalang Arjun Vasudevan na kilalang napakahigpit. Nagbanta siya na ikukulong ang lahat ng mga estudyante kung mag-aaway silang muli. Ilang sandali pa ay umalis na si Arjun. Agad nilapitan ni Suba ang isang babaeng pulis na nagngangalang Nalini, para makuha niya ang kanyang cellphone. Tinanong ni Suba ang bawat pulis na nakasalubong niya roon, at dahil lalong naiinis si Nalini kay Suba na patuloy na nangiistorbo sa kanya, agad niyang iminungkahi kay Suba na kunin niya ang cellphone mula sa isang kahon kung saan nakaimbak ang lahat ng nakumpiskang cellphone, ngunit pagkatapos ng mahabang paghahanap, hindi niya ito mahanap. Napilitan si Suba na maghintay sa labas buong magdamag, dahil ayaw niyang umalis at hindi pa naibalik ang kanyang cellphone. Kinabukasan, nilapitan ni Suba si Maendar na kararating lang sa istasyon ng pulis, nagsinungaling si Maendar sa kanya sa pagsasabing kailangang pumunta si Suba sa opisina ni Commissioner Arjun kung gusto niyang gumawa ng ulat, at nagpa siya si Suba na sundin kaagad ang payo. Isang pulis na nagngangalang Giri. Sinabi ni Suba na ang dahilan kung bakit gusto niyang makipagkita kay Commissioner Arjun ay para magsampa ng kaso tungkol sa kanyang cellphone na nawala. Nang ipaliwanag ni Giri na aabutin ng mga buwan kung gusto niyang makipagkita sa komisyoner, si Suba ay patuloy na nagmamakaawa para sa tulong, kaya sadyang sinamantala ni Giri ang pagkakataon sa pamamagitan ng paghingi ng pera at hiniling sa kanya na maghintay sa labas.
Di nagtagal pagkatapos noon, nang makita ni Suba si Arjun na kalalabas lang ng kanyang opisina, nang walang pag-aalinlangan, agad siyang lumapit sa kanya, kaya napukaw ang lahat ng mga pulis pagkatapos sabihin ni Giri na si Suba ay isang banta. Matapos ipaliwanag ni Suba kung ano ang gusto niya, agad siyang inimbitahan ni Arjun sa kanyang opisina. Dahil ayaw niyang ma-publish ang insidente sa mga pahayagan, dahil sa oras na iyon, lahat ng mga mamamahayag ay nakatutok sa kanila. Upang hindi napahabain ang problema, sinadya ni Arjun na palitan ng bago ang cellphone ni Suba, ngunit sa kasamaang palad, tumanggi pa rin si Suba, dahil ang cellphone lang ng iba ang ibibigay ni Arjun. Hindi tinanggap ang mga salitang iyon, agad na hinailan ni Arjun si Suba, na nakaramdam ng galit, at sinabing sisirain niya ang cellphone ni Suba kapag nahanap niya ito. Matapos sabihin ni Suba ang lahat ng kanyang na nangyari kay Swami, sa wakas ay napagtanto niya na ang anak ni Arjun ay naging kaibigan nila sa kolehiyo na bahagi ng volleyball team, na si Shruti. Para makuha muli ang kanyang cellphone, nagpa siya si Suba na lapitan si Shruti. Handa siyang humingi ng impormasyon tungkol sa personal na buhay ni Shruti mula sa kanyang mga kaibigan, kahit na tumanggi silang sabihin sa kanya, hanggang sa dumating ang isang lalaki at sinabi sa kanya na maaari niyang tulungan si Suba. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanila na si Shruti ay dating isang TikTok content creator na may 1 milyong followers, ngunit natapos na iyon dahil naban ang application sa kanilang bansa. Sa gabi, nang sinubukan ni Suba na makipag-ugnayan kay Giri gamit ang cellphone ng kanyang ama, ipinaliwanag ni Giri, na nagsisimula ng makaramdam ng inis, na susubukan niyang maghanap ng impormasyon tungkol sa kinaroroonan ng cellphone ni Suba. Samantala, balak sana ng ama ni Suba na magpahiram ng pera para makabili si Suba ng bagong cellphone, ngunit agad na tumanggi si Suba, sinabing itinuring niya ang kanyang iPhone na parang kanyang sariling kapatid. Kinabukasan, para makuha ang atensyon ni Shruti, nagsinungaling sina Suba at Swami sa pagsasabing sila ay mga tagasunod niya. Ipinaliwanag ni Shruti sa harap nila na wala na siyang cellphone dahil talagang kinasusuklaman niya ito, lalo na sa lahat ng naka-install na application, dahil maaaring iba nito ng mga naglunsad ng application nang walang pakialam sa damdamin ng mga gumagamit. Kinabukasan, nagpa siya si Suba na pumunta sa campus radio broadcast room kasama si Swami para marinig ni Shruti ang kanyang mga salita, kung saan siya ay talagang sumang-ayon sa paniniwala ni Shruti tungkol sa mga cellphone at application at patuloy na sumusuporta sa kanyang desisyon. Nang banggitin ni Suba ang pangalan ni Shruti, agad siyang tumakbo para harapin sila. Sa harap ng dalawa, ipinaliwanag ni Shruti ang kanyang pinakamalaking pangarap na makatipan ng mga taong may kaparehong paniniwala sa kanya at lumikha ng mundong walang mga cellphone. Ang ganoong bagay ay hindi kailanman naisip ni Suba, ngunit napilitan siyang sumang-ayon dahil ang pangunahing layunin niya ay maging kaibigan si Shruti. Sa gabi, nang dalhin ni Suba si Swami sa hospital kung saan nagtatrabaho ang kanyang ina, aksidente niyang nakita ang isang artikulo na may mukha ni Shruti. Sinabi sa kanila ng ina ni Swami na si Shruti ay isang mabait na tao na nagbibigay ng pagkain sa isang food bank para sa mga batang nangangailangan, at nang makita nila kung gaano kasaya ang mga mukha ng mga bata na kumakain ng pagkain, nagsimulang magbago ang pananaw ni Suba kay Shruti. Simula noon, masaya siyang laging tinutulungan si Shruti, at dahil madalas silang magkasama, mas naging malapit ang kanilang relasyon. Isang araw, tinawagan ni Suba si Giri hinggil sa kanyang cellphone, at para hindi na siya abalahin ni Suba, sinadya niyang magsinungaling sa pagsasabing nasa bahay ni Commissioner Arjun ang kanyang cellphone. Matapos marinig iyon, nag-alala si Suba dahil inakala niyang sisirain ni Arjun ang kanyang cellphone tulad ng banta na sinabi niya noon. Kaya, kinabukasan, nagpa siya sina Suba at Swami na bisitahin ang bahay ni Commissioner Arjun. Sinabi niya sa security na gusto niyang makita si Shruti. Sa loob hindi sinabi ni Suba ang totoo kay Shruti, medyo kinakabahan siya sa harap nito. Naakala ni Shruti na magtatapat si Suba ng pagmamahal. Pagkatapos nalaman ni Suba na ang ina ni Shruti ay matagal nang namatay. Upang mahanap kung saan ang kanyang cellphone, hiniling ni Suba kay Shruti na natumingin-tingin sila sa paligid ng bahay, hanggang sa wakas. Nang nasa kwarto na sila ni Arjun, sinadya ni Suba na hilingin kay Shruti na gumawa ng isang tasa ng kape para sa kanya. Pagkatapos ay inutusan niya si Swami na manatiling nakabantay sa labas habang susubukan niyang hanapin sa kwarto ni Arjun ang kanyang cellphone. Habang hinahanap ito, labis na nagulat si Suba nang makita ang baril ni Arjun sa loob ng isang drawer. Sa kabilang banda, dahil sa kanyang paghihiganti kay Nayak, nagplano si Lalkashan na patayin si Nayak. Ngunit ang isa sa kanyang mga tauhan na nagngangalang Rajan ay sadyang tumawag kay Nayak para marinig niya ang plano ng pagpatay na nakatutok sa kanya, ngunit bahagi ito ng plano ni Lalkashan na pukawin si Nayak.
Pagkatapos ay hiniling ni Lal Kashan kay Roger na hilingin sa isa sa kanyang mga nasasakupan na gumawa ng kaguluhan upang sa kalaunan ay magkaroon sila ng magandang pagkakataon na patayin si Nayak. Ayon sa utos na ibinigay ni Lal Kashan, agad na inutusan ni Roger si Suba na sumama sa dahilan na siya ay hinihintay ni Shruti, at ibinigay ang bandana ng kanilang grupo kay Suba. Dahil hindi pa napagtatanto ni Suba na siya ay ginagamit bilang pain, masaya rin siyang gumamit ng bandana at pagkatapos ay pumunta sa itinakdang lugar. Ilang sandali pa pagdating niya doon, agad siyang inatake ng mga tauhan ni Nayak na naghihintay na sa kanya at nais na patayin siya, ngunit sa kabutihang palad, naligtas siya ni Arjun na biglang dumating doon. Matapos maipaliwanag ng maayos ang plano na may nagtangkang pumatay sa kanya, si Nayak at ang iba pa ay dinala sa istasyon ng pulisya para sa interogasyon. Sa sumunod na eksena, para maibalik niya ang kanyang iPhone, sinadyang pumunta ni Suba kay Shruti upang ipaliwanag na bukas ay ang kanyang kaarawan, at dahil ipinangako ni Shruti na ibibigay niya ang anumang naisin ni Suba, agad niyang ibinulong ang gusto niya. Hiniling ni Suba kay Shruti na makipagkita sa kanya sa hating gabi sa isang lugar. Noong gabing iyon, ang grupo ni Nayak at Lal Kashan ay sa wakas ay sumang-ayon na mag-alyansa na salakayin si Arjun bilang kanilang paraan ng paglaban, at nang hindi nag-isip lahat sila ay agad na nagtakda ng ilang mga bitag sa mga locals yung palaging dinadaanan ni Arjun kasama ng kanyang mga bodyguard. Nagkaroon pa sila ng pagkakataon na magpaulan ng bato kay Arjun kaya napilitan siyang lumipat sa ibang sasakyan para iligtas ang kanyang sarili. Samantala nagkita si Shruti at Suba upang ipagdiwang ang kanyang kaarawan sa pamamagitan ng pagdadala ng cake at mga regalo na gusto ni Suba. Sa ibang lugar, napagtanto ni Arjun na isang grupo ng mga estudyante ang umatake sa kanya, agad niyang inutusan ang kanyang mga tauhan na agad na suriin ang CCTV sa paligid para malaman nila kung saan nagtatago ang mga estudyante. Kasabay nito, si Suba kasama ang kanyang mga kaibigan, na sobrang masayang pakiramdam at buong pagtitiwala, ipinaliwanag niya sa kanila na si Shruti ay umibig sa kanya. Kasama niya sina Lal Kashan at Rogen. Hindi nagtagal, nakakuha si Rogen ng impormasyon na ang kanyang mga tauhan ay inaresto ng mga pulis kaya agad siyang umalis mula roon, ngunit sa kasamaang palad, nakita siya ng mga pulis at naaresto. Kinabukasan, pagkagising niya, nagpa siya si Suba na agad makipag-ugnayan kay Arjun gamit ang cellphone ni Swami para lamang ipaliwanag na ang baril na pag-aari ni Arjun ay nasa kanyang mga kamay. Nabunyag na ang regalong hiningi niya kay Shruti ay ang baril at handa lang siyang ibalik ito kung ibinalik ni Arjun ang kanyang iPhone. Nang marinig ang paliwanag ay agad siyang sinabihan ni Arjun na manood kaagad ng balita. Nang makita ang balita, nakaramdam ng labis na takot si Suba dahil ipinaalam sa balita ang isang pagpatay na ginawa laban kay Nayak kung saan ayon sa ebidensya, pinatay ang biktima. Gamit ang personal na baril ni Arjun, at dahil ipinalagay ni Arjun na si Suba ang pangunahing salarin, si Rogen at ang iba pa sa wakas ay pinalaya na. Ngunit sa kasong pagpatay na ito, ang mga estudyanteng hindi tinanggap at agad na nagsagawa ng demonstrasyon sa harap ng tanggapan ng komisyoner. Dahil ipinapalagay nila na si Arjun ang pumatay kay Nayak gamit ang kanyang baril. Hindi gustong ituring na isang mamamatay tao, muling nakipag-ugnayan si Suba kay Arjun upang ipaliwanag na wala siyang kinalaman sa bagay na ito, ngunit nang tanungin ni Arjun kung saan niya nakuha ang baril. Nananahimik na lamang si Suba, na lalong naghinala kay Arjun. Hindi alam kung ano ang gagawin, pinili ni Suba na ipaliwanag ang lahat kay Rogen sa pag-asang handang tulungan siya ni Rogen, ngunit tinanggihan siya kaagad ni Rogen dahil ayaw niyang masangkot sa kawalang ingat ni Suba. Pinili ni Suba na i-deactivate ang cellphone ni Swami upang hindi siya masubaybayan ni Arjun sa kanyang kinaroroonan. Ngunit hindi nagtagal nang maalala niya ang sinabi ng kanyang ina, sa halip ay inactivate niya muli ang cellphone upang madaling matrace ni Arjun ang kanyang kinaroroonan. Kasabay nito, nakatanggap siya ng tawag mula kay Shruti na gustong makipagkita sa kanya sa isang cafe para maibalik niya ang armas ng kanyang ama, at naniniwala siya na hindi mamamatay tao si Suba. Sa oras na ito ay nalaman ni Arjun mula sa istasyon ng pulisya kung nasaan si Suba. Pagdating sa cafe, sadyang ibinigay ni Arjun ang baril mula sa ilalim ng mesa para hindi makapaghinala ng ibang tao, ngunit sa parehong oras, binanggit ang kanyang pangalan sa TV. Kung saan ibinigay ang ebidensya ng voice recording noong nakikipag-ugnayan siya kay Arjun, na ikinagulat ng kanyang mga magulang nang masaksihan nila ang balita. Di nagtagal, nakita ni Suba ang mga pulis na dumating upang arestuhin siya. Napilitan siyang itutok ang baril sa kanila at ginawang napaka-tense ang kapaligiran, hanggang sa wakas, sadyang kinuha ni Shruti ang atensyon ng mga opisyal upang makatakas si Suba. Habang tumatakbo sa gitna ng palengke, aksidenteng natama ni Suba ang isang lalaki, na naging sanhi ng pagkatilapon ng cellphone ng lalaki at ng armas ni Arjun.
Sa sandaling iyon, tumalon si Suba upang kunin ang cellphone, isang misteryosong lalaki na sadyang pinalitan ang baril ni Arjen sa lupa. Matapos makuha ng pulis ang baril, nagsagawa kaagad ng press conference si Arjen sa kanyang opisina. Nalito sina Suba at Shruti dahil iba ang ebidensyang ipinakita sa personal na baril ni Arjen na talagang itim, at dahil binanggit din ang pangalan ni Shruti sa media, hiniling ng mga superiors ni Arjen na agad na lutisin ni Arjen ang problema, upang hindi maapektuhan ang kanyang karera, kung isasaalang-alang na ang utos ay talagang isang direktang utos mula sa punong ministro. Hindi nagtagal, nang dumating si Arjen sa kanyang bahay, nagpa siya si Shruti na sabihin ng totoo sa harap ng kanyang ama, na si Suba na set up, dahil sa katunayan, pinatay ng salarin ng biktima gamit ang isang opisyal na armas, hindi ang personal na baril na ibinigay niya kay Suba. Matapos marinig ang paliwanag na ito, pinili ni Arjen na agad na hanapin ang kanyang baril sa silid at nang ipakita niya ang kanyang baril kay Shruti. Mas lalo pang natarante si Shruti dahil hindi niya inaasahan na ang baril ay nasa silid na ng kanyang ama. Kumbinsido si Shruti na si Suba ay inosente. Sinadya niyang sabihin sa kanyang ama ang lahat ng iyon dahil ayaw niyang magkaroon ng personal na problema ang kanyang ama sa lalaking mahal niya. Matapos marinig ang katapatan, ipinakita ng ama ang isang pirasong papel na ayon sa kanyang paliwanag, ay ang pangalawang piraso ng ebidensya na sadyang hindi ipinakita sa media, at kung talagang mahal ni Suba si Shruti, hiniling niya sa kanyang anak na sabihin kay Suba na pumunta para patunayan na siya ay inosente. Matapos makita ang ebidensya, labis na nagulat si Shruti na agad siyang nakipag-ugnayan kay Suba gaya ng iminungkahi ng kanyang ama. Samantala, sa opisina ng punong ministro, nalaman niya na suportado ng partido ng oposisyon ang mga estudyante. Nakaramdam siya ng pananakot at agad inutusan ang mga nakatataas ni Arjen na kumilos kaagad dahil gusto niyang manalo sa halalan. Samantala, dumating si Suba sa lugar ni Arjen upang tuparin ang imbitasyon ni Shruti bilang pagmamahal at upang alisin ang anumang hindi pagkakaunawaan. Ipinaliwanag ni Suba na ang dahilan kung bakit niya hiniling ang baril ni Arjen ay hindi para gumawa ng anumang uri ng krimen, kundi para makuha muli ang kanyang iPhone. Humingi rin siya ng paumanhin dahil napagtanto niya na kinasusuklaman ni Shruti ang salitang cellphone. Nang maglaon, nang aalis na si Suba, nagulat siya dahil biglang nagpahayag si Shruti ng kanyang nararamdaman at pagkatapos ay niyakap siya ng napakahigpit. Ngunit hindi siya nagtagal doon dahil hiniling ni Arjen kay Maendar na ilayo siya doon. Sa kalagitnaan ng biyahe, kinutya ni Maendar si Suba dahil sa pagsunod sa mga salitang sinabi ng mga babae. Di nagtagal pagkatapos noon, pagdating nila sa isang desyerto na lokasyon, agad na inutusan ni Maendar si Suba na lumakad ng ilang hakbang pasulong, habang sa oras na iyon, nakatutok si Mahendra ng kanyang baril sa likod ni Suba. Biglang huminto si Suba. Sinabi niya na napagtanto niyang papatayin siya ni Maendar kung patuloy siyang maglakad. Alam niya iyon dahil isa siyang forensic na estudyante. Nagsimulang mawala ng konsentrasyon si Maendar matapos marinig ang paliwanag at sa wakas ay nakuha ni Suba ang armas na dala ni Maendar. Pagkatapos ay pinusasan niya si Maendar upang magkaroon siya ng pagkakataong makatakas, ngunit bago siya umalis, binigyang din niya na nagkamali si Maendar, dahil ang dahilan kung bakit siya pumunta sa bahay ni Arjen ay hindi para sundin ang utos ni Shruti kundi dahil sa tiwala niya sa kanyang sarili. Matapos makatakas si Suba mula kay Maendar, mas lalo siyang na-pressure dahil sa bagong ebidensya na muling na-broadcast sa TV, na nagpapakita kay Arjen, na nagsasagawa ng press conference. Napag-alamang nakatanggap si Suba ng malaking halaga ng pera sa isang bank account sa ilalim ng kanyang pangalan. Eksaktong 2 araw bago natagpo ang patay si Nayak. Nang marinig ang balita, labis na nagulat ang kanyang ama at si Shruti habang umiiyak lang ang kanyang ina. Matapos mapagtanto ni Suba na hinahabol siya ng mga pulis, pinili niyang makipagkita sa kanyang ama sa construction project kung saan siya nagtatrabaho, at pagkatapos ipaliwanag na wala siyang ganoong uri ng pera sa kanyang account. Pinayuhan siya ng kanyang ama na agad na humingi ng tulong mula sa isang kasamahan na nagngangalang Kishore, isang IT support na nagtrabaho sa bangko. Ngunit bago pumunta sa bahay ni Kishore, humingi si Suba ng tulong kay Swami para kunin ang kanyang uniforme sa pagtatrabaho noong siya ay aktibo pa bilang isang delivery boy para walang makakilala sa kanya. Di nagtagal pagkatapos na i-print ni Kishore ang data na nakalista sa bangko, nalito si Suba dahil sigurado siyang hindi kanya ang account na iyon. Samantala, sa ibang lokasyon, si Arjen dinala si Chidambaram, ang manager ng bangko, kung saan ayon sa paliwanag ni Chidambaram, ang partidong naglipat ng pera sa account ni Suba ay isang lalaking nagngangalang Satyanarayana Subarao. Lalong naguluhan si Suba dahil hindi niya kilala si Satya, na sinasabing kanyang lolo.
Higit pa rito, ayon sa available na data, nalaman na namatay si Satya 9 na taon na ang nakakaraan, kaya hindi niya mailipat ang kanyang pera sa account ni Suba. Ngunit ang data ay pinahintulutan ng bangko dahil may matibay na ebidensya sa lagda ni Suba. Noong sinubukang tawagan ni Suba ang numero ng teleponong nakalista sa bank account, hindi na ito matawagan. Humingi ng tulong si Suba kay Kishore na suriing muli ang data kaya itinuro agad sila sa isang lalaki na nagngangalang Vika. Di nagtagal pagkatapos makuha ang data. Sa wakas ay nahanap na ni Suba si Vika. Iniiwasan ni Vika ang mga tanong. Si Suba na nakaramdam ng inis, sa wakas ay sinuntok siya sa mukha ng paulit-ulit. Kaya sa wakas ay umaming si Vika na inutusan lamang siya ng isang lalaking nagngangalang Ansari, na ayon sa kanyang paliwanag, ay isang taong kumuha ng pirma ng mga estudyante. Dahil binayaran siya ni Ansari para gawin iyon. Matapos malaman kung saan nakatira si Ansari, nagpa siya si Suba na dumiretso doon ng mag-isa. Samantala, natagpuan ng pulisya ang kanyang kinaroroonan. Sa hideout ni Ansari, nakahanap si Suba ng ilang ebidensya, tulad ng ilang listahan ng attendance ng mag-aaral, pag-save ng mga librong ninakaw, pati na rin ang ilang data na na-edit. Ngunit kasama ng pagtuklas ng lahat ng ebidensya, si Suba ay inatake ni Ansari mula sa likuran. Ibinunyag na si Ansari ang misteryosong tao. Dahil dito paulit-ulit siyang binugbog ni Ansari. Kaya nagkaroon ng away sa pagitan nilang dalawa na naging dahilan upang hindi sinasadyang ihulog ni Ansari ang iba pang ebidensyang 12-dosenang mga cellphone na kanyang ninakaw. Dahil hindi niya mahuli si Ansari, nagpa siya si Suba na bumalik sa lugar ni Kishore habang kinukuha ang lahat ng cellphone. Sigurado si Suba na ang lahat ng numero ng cellphone ay kasama sa bank account, nakiusap siya kay Kishore na muling mag-login sa server para makakuha sila ng higit pang mga impormasyon. Sa ibang lokasyon, sinusuri ni Shruti ang CCTV footage sa kanyang bahay upang matiyak kung sino ang taong nagsauli ng baril ng kanyang ama. Samantala, sinuri ni Suba ang lahat ng data mula sa mga cellphone, at ito ay isang estudyante sa kanilang campus. Naniniwala si Kishore na sadyang ginamit ng salarin si Suba at ang iba pang mga estudyante para kumita sa pamamagitan ng pag-claim ng pera mula sa mga account ng mga taong namatay. Ayon sa paliwanag ni Kishore, hindi maaaring i-claim ang account ng isang tao kung ang may-ari ng account ay namatay sa loob ng 10 taon at walang tagapagmana. Ang nilalaman ng account ay ibibigay sa ibang pagkakataon sa Reserve Bank of India o RBI, kasama ang lahat ng pera na pagmamay-ari ni Satya, na ayon sa kasalukuyang data, ang pera ay ibibigay sa RBI sa loob ng 4 na buwan. Kaya nga, naniniwala si Kishore na ang perang natanggap ni Suba at ng ilang iba pang estudyante ay ang pera mula sa account na sa simula ay hindi ma-claim. Ginamit ng salarin ang mga pangalan ng mga mag-aaral na may parehong pangalan ng pamilya gaya ng may-ari ng account. Sinadya ding kinalekta ng salarin ang lahat ng ID card ng mag-aaral nang hindi nila namamalayan para mapalitan ang data pati na rin ang klasifikasyon ng kanilang mga pirma. Kaya naman, sa bagong data ni Suba, naging apo siya ni Satya, dahil sa magkatulad na pangalan ng pamilya, at sa tulong ng iba pang partido, madaling gawing formal ang mahahalagang dokumento, upang makapagpadala ng pera ang mga salarin mula sa account na sa simula ay hindi ma-claim sa isang peking account na ginawa nila sa ngalan ng mga mag-aaral. Napagpasyahan ni Kishore na ang kasong ito ay isang kaso ng pagnanakaw ng pera. Sa pamamagitan ng paglalantad sa motibo, nakatitiyak si Suba na alam na ito ni Nayak, at iyon ang dahilan kung bakit siya pinatay ng salarin. Sa ibang lokasyon, si Ansari ay pumunta sa bahay ng kanyang kaibigan upang magtago. Ang lalaki ay lumabas na isang pulis na nagngangalang Ahmed, ang pumunta sa bahay ni Shruti upang ibalik ang baril ni Arjun. Matapos malaman ang ebidensya mula kay Suba, sinadya ni Shruti na iulat ito sa kanyang ama, ngunit sinabi ni Suba na hindi niya kailangan, dahil sigurado siyang nakikinig si Arjun sa kanilang mga pag-uusap. Di nagtagal, dumating si Suba sa bahay ni Ahmed, nalaman niyang parehong napatay sina Ansari at Ahmed. Kaya pinili niyang umalis kaagad, dahil dito binansagan siyang bilang mamamatay tao ni Maendar na dumating doon. Matapos sabihin ang bagay na ito kay Kishore, kinabukasan, ilang estudyante ang pumunta sa bangko na nagkukunwaring gustong kunin ang ipon ng kanilang mga magulang na matagal nang pumanaw. Lumalabas, binalak iyon ni Suba upang mahanap ang may kasalanan. Nagawa ang lahat ayon sa plano. Pagkatapos ay nakilala ni Suba si Chidambaram dahil sigurado siyang si Chidambaram ang pumatay kay Nayak at ang nagbukas ng peking account sa ilalim ng kanyang pangalan. Patuloy siyang binugbog ni Suba kaya pinili niyang tumakas sa pamamagitan ng paggamit ng auto-rickshaw, ngunit nang subukang habulin siya ni Suba, sa halip ay nabundle si Suba ng truck. Agad din siyang isinakay sa truck, na ginawa ni Lalkishan at Rajan, na labis na galit, dahil sinira ni Suba ang kanilang mga plano para lang sa iPhone na nawala.
Di nagtagal, napagtanto nilang pinalibutan sila ng mga pulis. Hinayaan nilang makaalis si Suba dahil inaakala nilang tinutumbok ng pulis si Suba para sa kasong pagpatay kay Ansari. Ngunit sa halip ay tinutukan sila ni Maendar at binugbog kaagad dahil hindi nila namamalayan, nakipag-ugnayan na si Suba kay Arjun noon. Sa wakas, pagkatapos na masecure ang tatlo sa himpilan ng pulisya, ipinaliwanag ni Rajan na ang kanyang tiyuhin si Chidambaram ay madalas na nanunuhol sa mga estudyante para gumawa ng mga peking account para kunin ang pera sa mga account na pag-aari ng mga taong matagal nang namatay. Alam ni Nayak ang problemang ito at sinubukan niyang makipag-ayos sa pamamagitan ng paghingi ng mas malaking bahagi, kahit na nagbabantang ilantad ang kanilang mga krimen sa pulong ng mga mag-aaral. Kaya sinasadya nilang gumawa ng kaguluhan sa campus para makansela ang pulong. Isang gabi, nang salakayin nila ang mga pulis, hindi sinasadyang nakita ni Lalkashan ang armas ni Arjun na naiwan sa kanyang sasakyan, kaya gamit ang armas na iyon, nagpa siya silang patayin si Nayak. Kinabukasan, pagkatapos tawagan ni Suba si Arjun para hingin ang kanyang cellphone, si Ansari sadyang ipinagpalit ang baril ni Arjun at inutusan si Ahmed na agad itong ibalik sa bahay ni Arjun. Nang magsagawa ng demonstrasyon ang mga mag-aaral sa harap ng opisina ni Arjun, ngunit sa huli, napilitan silang patayin sina Ansari at Ahmed para pagtakpan ang kanilang mga krimen. Matapos deklarang hindi nagkasala si Suba, inosenteng tinanong niya si Arjun kung nasaan ang kanyang iPhone. Ngunit agad niyang itinigil ang kanyang sasabihin nang hawakan ni Shruti ang kanyang kamay. Sa huli, nabunyag na sa lahat ng oras na ito, ang iPhone ni Suba ay wala sa mga kamay ni Arjun o ninakaw, ngunit nakatago sa ilalim ng mesa sa istasyon ng pulisya at natagpuan ni Nalini na basag ang LCD nito. Matapos itong makuha at makauwi, agad itong i-charge ni Suba sa pag-asang gagana ito. Di nagtagal, dumating ang pulis at binigyan siya ng 30 lakh cheque para sa insidenteng kinasangkutan niya. Tila hindi siya nagpapasalamat matapos itong matanggap. Ngunit pagkatapos niyang makita ang kanyang iPhone na nagpapakita ng logo ng Apple, sa wakas ay isang ngiti ang nakita sa kanyang mukha. Dito nagtatapos ang palabas. Salamat sa panonood, kaibigan.